Help us understand, Brian, no? What is inflation and how does it affect the regular Juan de la Cruz and Basha in our everyday lives? Ano bang ibig sabihin nun? Well, kahapon naglabas ng statement ang PSA na ang inflation numbers umakyat sa 7.2. The regular consumer and businessman, ano ang ibig sabihin nito? Na magmamahal ng husto ang lahat ng bilihin natin. Bakit? Bakit po ito? Primarily because nagtaas ang dalawang bagay. Una, yung presyo ng ating mga fuel, katulad ng oil and diesel, malaki ang tinaas niya since nagkaroon ng gera sa Middle East. Pangalawa, yung foreign exchange natin nasa record high ngayon. Umabot pa yata ng 61.70. And sinasabi ng mga eksperto, baka mag-breach ng 62 and 63 levels siya. Oh my. As you know po, yung bansa natin, lahat imported. Yes. Whether it's raw materials, whether it's fuel, whether it's finished goods, no? Kahit itong consumer goods, lahat to imported. So magmamahal ang bilihin, pero ang problema yung inuuwi nating take-home pay, ganun pa rin. Oo, kaya nga. So ito, Sir Brian, ito yung aking follow-up question. Sabi nga, di ba, ng PSA nga, yung piso natin na ngayon, it's worth na lang 73 centavos. Pero, Yes. kayo po, nasa, negosyante po kayo, lahat po ng mga gagawa, nararamdaman na nila yung pagtitipid. Kailangan na talaga ang hirap bumili dahil ang taas presyo na po lahat. Pero, yung mga sweldo po nila hindi tumataas. Kayo bilang negosyante, kayo ba ay sang-ayon na dapat na po talagang itaas, hindi lang yung paparya-barya? Kasi sinasabi nga nila, parang hindi umaabot sa 100 ang pagtaas ng sweldo kada araw ng mga manggagawang Pilipino. Humihingi sila ng at least 200 pesos. Kakayanin rin ho ba ng ating mga negosyante kung sakali man talaga ito para makahabol, di ba, sa gastusin? Ganito kasi yun, no, Ms. Pat. I believe na yes, kulang na ang inuuwing sweldo ng mga gawa. Pero kung taasan natin ang take-home pay nila, let's say may nagsasabing paabuti ng 1,200 pesos ang daily minimum wage, magkakaroon na naman ito ng inflationary pressure sa aming mga negosyante kasi ipapasa lang namin ito sa pagbenta namin ng goods and services namin. So yes, lumaki man ang iuuwi mong sweldo, ubos naman din siya kaagad soon as you start paying for the usual products and services na pinabayaran mo. So ano ang recommended solusyon? Dapat siguro pag-aralan ng gobyerno, sino ba ang dapat ma-exempt sa income tax? As of today, ang na-exempt kasi sa income tax, yung mga kumikita ng 21,000 pesos or below. Yes, oo. And I think hindi na siya akma, no? Lalo na ngayong times of crisis. Yeah. Maybe government should study. Yung mga kumikita, let's say, ng 50,000 and below, Yes. i-exempt na natin sa income tax. Oo. So yun lang. That way, yung bigger majority ng mga kumikita bigger majority ng ating wage earner, mas malaki ang mauwi niyang pera. At the same time, yung purchasing power, hindi siya ma-erode kasi hindi inflationary. Yung negosyante, hindi rin siya magko-complain.